The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, hallelujah, 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 took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet, his side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah, hallelujah, It was dark and windy during our call. The light in the sanctuary lamp says it all. With ferocious storm raging outdoors, one must believe in the light in the middle of all. Holding so fast, dauntless of blast, only faith in light will surely last. Welcome to our Lenten gig. Lenten season is a time of reflection and preparation before the celebrations of Easter. In the midst of hopelessness and helplessness, we raise our voice together as we sing, as we pray, as we move together, as we speak poetries. May all this give hope to our fellow human beings and glory to our God. Welcome.
kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw. Sa digdig ang buhay ay ganyan. Mayroon ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaan bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Sa digdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaan bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Mawala ng lubusan. Hope That There Is by yours truly, Iner Sugi. They say that there is a beautiful life after death for good people. Some mention paradise on earth. Others speak of heaven. Regardless of what there should be, what all of us can do is hope. My mentor hopes that there is, since he is longing for his first love, his dearest wife. He wants to dine with her once more, hold her loving arms again, be with her, seeing their daughters and sons fulfill their dreams. My student hopes that there is, because she misses her best friend. She wants to enjoy their time together, go to the mall, hang out, dance and party with our
other friends once again. My teammate wants to chat with his idol Uncle Anu. He desires to keep his promise to his gone uncle that he will help him in his miserable life, give him beautiful house, and provide him medical supplies. So he hopes that there is. My friend loves his grandmother so much and badly wants to talk and to glance at her again, hear her fairy tales and bedtime stories, and be inspired by her failures and successes. Yet, all he can do is hope. Hope that there is. My colleagues hope that there is. They love their only child, and it pains them not to see her again. They want to watch television and laugh out loud with her and spend the rest of the day playing with their dear daughter once more. My neighbors hope that there is, since they want to embrace their mom who passed away when they were young. They want to kiss her and ask why she did not wait for them to grow old before she goes. They want to say how much they love her and how much she means to them over and over again. I'm hoping that there is, because I want to see my father another time, hug him and talk to him. I want to ask many things from him. Why does he leave so suddenly? Why do I always dream of him? And it felt so real. I want to show him that I became happy in life. I want him to play with his grandchildren, but all I can do is hope. Hope that there is life after death. Hope that there is paradise or heaven. Hope our departed loved ones are waiting for us there and sharing the same wish that we could be together once again. So that flowers that we offered for those who are gone are not merely symbols of endings, but symbols of new beginnings. Hope that good people are like butterflies. After completing the cycle, including struggles and pains, we can all have a beautiful life and can say that, yes, there is.
Lumakad ng matatag, sa ingay man o kasagsagan. Taglay ng iyong puso ang angking katahimikan. Hanggat makakaya, magbabang loob ka sa lahat ng tao. Pero huwag isuko ang prinsipyo. Laging sabihin ang totoo ng mahinahon at malinaw at makinig sa kapwa. Kahit mangmang o di nag-aral, lahat tayo ay may sariling kwento. Iwasan ang mga hambog at mapupuso. Dala nila ay ligalig sa puso. Kung ihahambing mo ang sarili sa iba, baka ka lang yumabang o mainggit. Dahil laging may taong mas mataas o mas mababa kaysa sa iyo. Magpasalamat sa iyong mga narating at paghandaan ang iyong kinabukasan. Magsumikap sa trabaho, anumang simple nito. Ang hanap buhay ay haligi sa pabago-bagong ihip ng panahon. Maging mahinahon pagdating sa kalakal. Ang mundo ay puno ng mga manloloko. Pero huwag namang ipikit ang mga mata sa kabutihan ng tao. Marami sa atin ang namumuhay ng may prinsipyo. At kahit saan may mga bayani. Huwag patigasin ang puso dahil sa harap ng lungkot at kabiguan, pag-ibig ang may kapangyarihan sa langit at lupa. Pakinggan ang payo ng panahon, masaya mong isuko ang mga ligaya ng kabataan, patibayin ang iyong loob sa harap ng mga unos. Huwag patalo sa mga pangamba, marami sa ating mga takot ay dala ng hapo at pangungulila. Sa gitna ng iyong sikap, pagod at tiyaga, mahalin mo pa rin ang iyong sarili. Kaya laging tumingala sa Diyos, anuman ang pagkakilala mo sa Kanya. At anuman ang iyong pinaglalaban at sinisikap maabot, sa magulo at masigalot na buhay, palagiing mapayapa ang iyong kalooban. Sa kabila ng kabiguan, dagok at wasak na pangarap, maganda pa rin ang ating mundo. Lagi kang mag-iingat, hanapin mo ang iyong ligaya. Purihin ng Panginoon, magandang araw sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa inyong paanyaya na makapagbahagi ng mensahe. Manatiling nakakabit sa Panginoong Hesukristo at sumusunod sa daloy ng Ebanghelyo. Nananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita hanggang wakas. Atin pong basahin ang sulat sa 1, Kabanata 15, talatang 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tanging ang Ebanghelyo ni Jesus, ang Mesaya, ang bugtong na anak ng Diyos ang lunas. At magpahanggang ngayon, hindi nagbabago ang mensahe ng Ebanghelyo. Yaon ay ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Si Jesus, ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoon na dapat paghariin sa ating buhay. Marami at iba't iba ang problema ng tao. Subalit ang pinanggagalingan ng lahat ng kakulangan at problema sa buhay ay ang pagkawalay ng tao sa Diyos. Napahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Napailalim ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan na dulot ni Satanas. Naging sunod-sunuran sa masamang nais at sariling kagustuhan. Ano nga ba ang kasalanan na nagdudulot ng sumpa at kamatayan? Maraming klase ng paglabag sa Diyos, subalit ang pinagmumulan nito ay ang pagkakaalipin ng tao sa gawa ng demonyo dahil nakabilanggo siya sa kapangyarihan ng kasamaan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, nais niyang tayong lahat ay maligtas sa kasalanan at hindi mapahamak. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin, palayain, baguhin. Tanggapin ang bagong katauhan sa pamamagitan ni Kristo upang sundin at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang dugong luminis sa ating karumihan ay dugo ni Kristo. Siya ang nag-alis ng pagkakagapos at nagwasak sa kulungan upang lumaya tayo sa kapangyarihan ng kasamaan na pumipigil sa atin na lumapit sa liwanag at lumakad sa katotohanan. At magpahanggang ngayon, hindi nagbabago ang mensahe ng Ebanghelyo. Yaon ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay si Jesus ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoon na dapat paghariin sa ating buhay.
Ang layunin ng Diyos sa lahat ng pangyayari ay upang ipahayag ang kanyang nag-iisang kaloob na daan. Si Jesucristo ang nag-iisang kasagutan na kaloob sa atin ng Diyos. Sa lahat ng pangyayari sa ating kapaligiran, si Jesus ang kasagutan. Sa panahon ng pagkakalat ng maling aral at paniniwala, na siyang naghahati at pinanggagalingan ng pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi, pag-aaway-away at pagkakabahabahagi at paghahati. Si Kristo ang nag-iisang daan na dapat nating lakaran. Siya ang ulo ng iglesia na dapat nating paniwalaan. Ang kanyang mga aral ang dapat nating sundin at lakaran para maranasan at mapanatili ang tunay na pagkakaisa. Si Jesus at ang paglakad sa kanyang mga aral ay ang tanging daan ng pagkakaisa ng buong katawan ng iglesia, sapagkat walang tunay na pagkakaisa kung tayo hiwalay sa ulo ng iglesia. Kailan nahati ang bayan ng Diyos, ang Israel? At kailan sila napahamak? Hindi sa panahon ng Paskwa nang sila'y nanatili sa loob ng kanilang bahay na may dugo ng tipanan sa bawat pintuan. Hindi sa panahon na sila'y tumawid sa tuyong dagat upang umiwas sa banta ng paparating na panganib na paglusob ng kaaway. Hindi sa oras ng kagutuman, kakaloob ng saganang pagkain at inumin. Kailan nga ba sila nahati at nawasak at napahamak? Sa panahon ng kanilang pagsunod sa kanilang sariling kalooban at pagsuway sa utos ng Diyos. Gumawa nga sila ng Diyos-Diyosan, kaya hindi lahat ng iniligtas sa Paskwa ay nakarating sa lupang pagdadalahan. Maganda nga ang dami ng bilang, subalit ang basihan ng Diyos ng tunay na pagkakaisa ay hindi ang dami ng bilang, kundi ang paglakad sa Espiritu ng katotohanan. Ang tunay na diwa ng pagkakaisa ng iglesia sa paningin ng Diyos ay pagiging isa sa pananatili kay Jesus bilang ulo at sa kanyang mga salita. Panalangin ng ating Panginoon, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Hindi lamang sila ang aking idinadalangin. Idinadalangin ko rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Dinadalangin ko rin na maging isa sila, Ama, tulad mo na sumasa akin at ako ay sumasa iyo. Idinadalangin ko na silang lahat ay maging isa. Kaya nga suriin natin ang lahat ng mga bagay. Hawakan natin ang mabuti. Iwasan natin ang lahat ng anyo ng kasamaan. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan mismo nawa ang siyang magpaging banal sa ating lahat. Ang espiritu at kaluluwa at katawan ay maingatang buo na walang kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na tumawag sa atin ay matapat. Siya rin ang gagawa nito. Manatiling nakakabit kay Hesukristo at sumusunod sa daloy ng Ebanghelyo, nananatili sa Kanya at sa Kanyang salita hanggang wakas. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you, my resting place.
Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Salamin ng buhay. Ang buhay ay maikli at panandalian lamang, kaya dapat natin itong lubos na pahalagahan. Bawat pintig ng oras at panahon na ating nararanasan, gugulin ito ng buong husay at ng may kabuluhan. Ipinahiram na buhay ng may kapal ay igalang at ingatan, gawing tampulan ng mabuting gawa at pagtutulungan. Dahil ang tunay na kaligayahan sa buhay ay mararamdaman sa pagiging bukas palad sa kaibigan, sa nangangailangan. Kaya kaibigan, ikaw ay maging mapagmasid, mapanuri, sapagkat bawat kilos mo at galaw ay ang siyang mananatili sa mata ng Diyos at sa paningin nitong buong lipi. Kung kaya't dapat iwaksi ang masama at gawin ang mabuti. They came to follow him.
he said that God would send a kingdom that would never end, where all the poor would be so rich, and in their discontent they heard what they thought
Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. There I find you in the mist, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters, and sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fears arouse me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. You are mine, Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
World Hunger Statistics. Over 800 million people live every day with hunger as their constant companion, meaning approximately 1 out of every 9 people on this earth do not have enough food to lead a healthy, active life. How long will we sing? How long will we pray? How long will we write and send? How long will we bring? How long will we stay? How long will we make amends? Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. How long will we talk? How long will we prod? How long must we fret and hoard? How long will we walk to tear down this facade? How long, oh Lord? Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. How can we stand by and fail to be aghast? How long till we do what's right? How could we stand by and choose a lesser fast? How long till we see the light? Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. On the green, green grass they gathered long ago to hear what the Master said. What they had, they shared, some fishes and some loaves. They served until all were fed. Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. Like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. Dr. Tayo po ay Johnson. manalangin. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo, o dakila naming Ama, sa amin pong mga natunghayan at napagmasdan na pagtatanghal, pagbabahagi ng awit at mga tula at maging ng mensahe. Dahil sa pamamagitan po nito ay napapalalim namin ang aming kaalaman sa amin pong pagbubulay ng Holy Week po na ito. Dalangin po namin na nawa ang programang ito ay maging pagpapala sa lahat ng mga manonood.
At idinadalangin po namin, Panginoon, na sa aming paglapit at pagsamo sa inyo ay makakasumpong at makakatanggap kami ng lakas at kapangyarihang nanggagaling sa iyong banal na Espiritu upang sa amin pong pakikitalad sa mga ugali namin at sa mga iniisip namin na hindi nararapat, upang sa amin pong patuloy na paglutas sa mga problema na personal, pambayan at maging ng mundo. Katulad ni Kristo, sa sampalataya po kami, magtitiwala po kami na kayo ang magtatagumpay sa amin. At dahil kasama po namin kayo, at isinasamo namin na sana'y samahan mo po kami, ay hindi mo papayagan na magtagumpay ang masama, ang kahirapan. Bendisyonan mo po kami sa pagkakataon po na ito, Panginoon. Inaangkin namin ang pagsagot sa amin pong mga pagsamo sa iyo. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Hallelujah. Hosanna. Maranatha. Amen. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa isang photo op natin bago after natin ma-acknowledge ang mga sumali sa ating Lenten gig ngayon. Wag muna po kayong umalis, kilalanin lang natin ang mga sumali sa ating gig. Thank you. And we would like to acknowledge, of course, Miss Abigail Donato and Mr. Brian Sarile for, coming up of all these technical things. Marami pong salamat sa inyo. Sila talaga yung nangarag ng husto kaninang few minutes na nawala ang audio natin, but God made a way. Marami pong salamat. Purihin ng Diyos. Let us open our cam. Pwede po ba? Picturean natin ang isang pagkabanata na ito ng ating buhay.